Yan, mga bossing. Pasensya na mga bossing ko dahil biglang nag-off yung cellphone ko na lobat. Ngayon po, yun nga po, yung cherry bondadiga. Yan. Yayamanin po yan. Magiging matagumpay po yan. O, dito naman po tayo kay Ma'am Serenita Sophia Diga Padua. Ang pangalang ito, ito po ay wala rin swerte sa buhay pag-ibig. Ito po ay matalinong tao. Ito yung tipo ng pwede pakunin mo ng doktor, abogado, o kaya chemist. Magdating sa mga mahihirap na kurso, pwede si Ma'am Serenita Sophia. Siya yung tipo ng nag-iisip muna bago magdesisyon. May ganun siyang pag-uugali. Siya po ay walang swerte sa buhay pag-ibig. Maaring mahaba din ang buhay nito. At kung nagkakaroon man ng karamdaman, ay nainom lang ng gamot. Kumbaga, okay na, laban uli sa hamon ng buhay. Madiskarte, masipag. Ito po yung magiging matagumpay din sa buhay. Bagamat may walang swerte sa buhay pag-ibig, magkakaroon din ng pasaway na anak. Sinasabi rin dito na swerte ka sa pagninegosyo. Si Ma'am Cherry, swerte rin sa pagninegosyo. Sabi rin po dito, ito yung tipo ng taong gusto laging pinupuri. Ayaw niya siya po ay sinisita or kaya po yung minamali yung gawa po niya. Gusto niya, para maging ka-close mo siya, gusto niya lagi siya pinupuri. Pero, ito yung tipo ng tao na hindi hindi siya masyado friendly. Kung magiging friend kaya, ngiti-ngiti lang, pero yung sasabi mong super close, hindi ganon. Kasi, malalim sa kanya ang ibig sabihin ng best friend. Yan. At matalino nga po yan. Hindi mo yan basta mapapalukso sa patag. Kasi may mga pangalan na mabilis maloko yung mga ganon. Ito yung tipong hindi. Nag-iisip muna siyang mabuti. Yun nga lang. Walang swerte sa buhay pag-ibig dahil siya ay hindi siya nagpapasaklaw. Hindi siya nagpapahawak sa liig. Kasi nga po, siya po yung tipo ng yun. Siya po yung tipo ng tao na gagawin ang lahat para maging matagumpay. Ayun, sabi po dito, yayaman po ito. Yayamanin kayong lahat. Pwera lamang itong isa. Marami itong pagsubok na pinagdadaanan. Si Ma'am Princess Arwin Diga Buron. Yan. Marami siya pagsubok na pinagdadaanan. Hanggang sa siya po yung nagkaroon ng asawa. Sabi po dito, siya ay walang swerte sa buhay pag-ibig. Siya ang nagdadala ng pamilya. Iiyak niyo po yung Ma'am Princess Arwin Diga Buron. Kung ano man po yung agam-agam nyo sa inyong kalooban. Mahirap po yung marami kayong problema pinagdadaanan, tas kinikim-kim po ninyo. Iiyak nyo po yan. Maaaring wala ka swerte sa buhay pag-ibig dahil parang kayo inaasahan sa lahat. Tapos magkakaroon ka rin ng pasaway na anak. Ipagdasal nyo po ito ng taimtim na hindi ito magkatotoo. O kung ito man po yung nagaganap ay positive pa rin, ipagdasal. Kumbaga siguro kaya nabasa natin yung pangalan para mas maging fighter kayo, huwag kayong susuko sa hamon ng buhay. Pero sa pangalan ninyo, hindi naman yan nasuko sa hamon ng buhay, fighter po yan. Yan po ay malakas ang loob, gagawin na lahat para maging matagumpay. Yun ang kagandahan sa mga pangalan po ninyo. Si Ma'am Princess Arwin, ito mas mainam. Itong mga magkakapatid siguro yung panaydiga ang ipilido. Yan. Sabi dito nung kadalagahan ninyo, bagat may mga pagsubok na pinagdadaanan, pero hindi naman sobrang tindi ang mga pagsubok na pinagdaanan po ninyo. Si Ma'am Serenita Sophia Diga Padua, ito po ay maganda yung ipilido na nagkaroon siya ng asawa, yung Padua. Magiging matagumpay po ito, yayaman po ito kasi madiskarte. Pero ang pagyaman ay na kay Ma'am Serenita Sophia. Si Ma'am Princess Arwin Diga Buron, marami mga pagsubok na pinagdadaanan, marami pang dumarating. Lahat naman po tayo may mga pagsubok, mga bossing. Kagaya ko po, marami rin akong pagsubok. Kaya lang, ayun nga po, lalong gawin na lang natin mas maging fighter sa hamon ng buhay. Iba-ibang istorya lang po tayo ng buhay. Ma'am Princess Arwin Diga Buron, kung nanonood ka, kaya nyo po yan, malalampasan nyo po yan. Basta magtulungan at saka huwag pairalin ang init ng ulo kasi mainitin din po yung ulo ninyo at maaaring yung karelasyon nyo hindi nyo po nabanggit po dito pero magtulungan po kayo, magiging matagumpay po kayo. Tapos mahaba naman po yung mga buhay po ninyo. Halimbawa, magkakaroon kayo ng karamdaman dahil may mga tao naman talagang nagkakaroon ng karamdaman, wala naman tao hindi nagkakaroon ng karamdaman. Kumbaga, kayo naman po, iinom nyo lang ng Biogesic or kung ano man po yung maintenance ninyo, mahaba po ang buhay po ninyo, Ma'am Princess Arwin Diga.
At saka, maaaring magkaroon kayo ng pasaway na anak, kaya kung ngayon wala pa, bantayan nyo po at maaaring magkaroon kayo ng sakit sa ulo na anak. Yan. Tapos, ito naman, si Ma'am Cherry Diga. Isa ba po ito? Yung Cherry Bondad Diga. Ayan. Cancer po kayo. Ayun nga po. Si Ma'am Cherry, ito po ay, madiskarte ito, malakas ang karisma ni Ma'am Cherry. Yan. Malalakas ang mga karisma po ninyo. Nila Ma'am ano. At saka ito may decision ito ng isang decision lang. Hindi kayo yung tipo ng magulo yung isipan. Kayo yung tipo na pag nag-decision, paninindigan. Kayo yung tipong ganun. Ma'am Cherry Diga. Di ba kayo rin po yun si Ma'am Cherry Diga? Ano, yan. Malakas ang karisma. Ngayon po, sana po mapansin nyo din po ako, madam. Ang saya makinig. Hello po, Ma'am Nerissa De Vera. Kaya po, hindi nyo po binanggit ang pangalan po ninyo. Yan, banggitin nyo po ulit. Ma'am, please read naman sa akin si Ma'am Maxima Bravo Limense. Ang pangalang Maxima Bravo Limense, ito ay mabait na tao. Ito ay mahinaan loob. Ito ay malakas din ng karisma. Ito yung tipo ng kayang kimkimin. Hindi siya masyado maganyan, pero kapag binuka ang bibig, yun niya yung kasabihan natin, yung tahimik, matinding magalit. Ayan, ganun si Ma'am Maxima. Tahimik siya, matinding magalit. Ito naman yung friendly tao. Friendly po ito, mabait po siya. Ito po yung maraming mga amiga, ang dami niyang mga friendship. Maaaring ito ay swertihin sa buhay pag-ibig. Yayamanin po ito. Bagamat nung kadalagahan, ay sa ipilidong Bravo, Maxima Bravo, marami ka rin mga pagsubok na pinagdaanan sa ipilido nyo pong yan. Pero, magiging matagumpay kayo sa ipilido nyong Limense. Yan. Sabi po dito, maaaring ikaw ay yumamat maging matagumpay, swerte ka sa buhay pag-ibig, swerte ka sa inyo pong mga anak. Kahit halimbawa, tumanda na kayo, kahit magpahinga na lang kayo, sitting pretty sa bahay, meron kayong anak na magtataguyod po sa inyo. Hindi ka yung tipong masasairan or talagang maghihirap, hindi ganun. Sa pangalan po ninyo, yayamanin po yan. At sabi po dito, kayo po yung tipo ng tao na kung hindi ka pa mayaman ngayon, soon, yayaman po kayo, Ma'am Maxima. Basta laksan nyo lang din po ang inyo pong kalooban. Yan. Si Ma'am Maxima, ito po yung tipo na, ano po siya, madali po siyang, albawa, sa mga, naloko na rin po kayo sa mga, na-scam na rin po kayo na po, Ma'am Maxima. Or kaya may umutang sa inyo, nangako na dahil mabait po kayo, nangako na babayaran kayo, pero ang totoo, charot-charot lang yun. Hindi talaga kayo babayaran. Ayan. At maraming beses na rin nangyari po yun sa inyo. Parang may patago sila na lumalapit sa inyo dahil mabait po kasi kayo, kasi alam nila na hindi mo sila pahihindian, Ma'am Maxima. Ayan. Si Ma'am Maxima, dahil mabait po yan, may maraming good karma na darating po sa inyo. Good karma. Ito naman po ay si Maria Jacqueline Macaday. Di ko na po dinala yung ipilido ng asawa ko. Hiwalay na po kami. Ma'am, salamat po. Ma'am, tama po yun. Mahihiwalay po talaga kayo at nasusunod nyo po muling karelasyon ay ganun po muli, mga bossing. Ma'am Maria Jacqueline, kasi nasa pangalan po ninyo ang walang swerte sa buhay pag-ibig. Ang pangalang Maria Jacqueline, walang swerte sa buhay pag-ibig at maaaring magkaroon ka rin ng pasaway na anak. Pero eto naman yung tipo ng tao na kahit dalhin nyo po sa gera ay kayang mabuhay dahil masipag po siya at madiskarte at matalino. Naku, matalino to si Ma'am Maria Jacqueline. Ito yung tipo nga po na dapat ang mga kinuhang kurso ay yung mga pangmamatalino, kagaya ng doktor, abogado, at saka yung chemist, yung nagtitimpla ng mga gamot. Yan, mga math, yan. Matalino si Ma'am Jacqueline. Ito ay prangkang tao. Wala ka masyadong kaibigan dahil malalim sa inyo ang salitang kaibigan. Ganon din po kasi ako, mga bossing. Malalim sa akin ang salitang kaibigan. Hindi rin ako masyado kasi marami na rin mga pagsubok na pinagdaanan. Ganon din si Ma'am Maria Jacqueline. Ito yung tipo ng tao na gusto niya yung sinasabing kaibigan, yung bang talagang napatunayan niya na kaibigan, yung ganon. Hindi siya yung pwedeng sabihin mong ngayon lang kakakilala o kailan lang nakakilala, friendship, walang ganon. O makikiride lang siya, pero yung totally sa puso't isipan niya na best friend niya ito, hindi siya ganon. Yan. Kasi siya po ay hindi makakaibigan, pero makapamilya si Ma'am Jacqueline. Si Ma'am Jacqueline, mapagmahal yan sa magulang at sa mga kapatid. At ganoon din sa kanyang mga anak. Ganon po siya. Parang ang focus niya sa pamilya at hindi sa mga kaibigan yan. May mga tao kasi na
sila po ay mas, parang mas ano sila sa mga kaibigan, may mga ganon. Ngayon po, ito naman si Ma'am Maria Jacqueline, hindi siya ganon. Makapamilya po siya. Bagamat mga palakaibigan din, pero hindi yung totaling best friend kung tawagin. Basta nakikiride lang siya. Pero siya yung tipo ng tao, kapag nakita niyang mali, sasabihin niya na mali yan. Prangka po siya. Siya naman yung tipo ng tao, talagang sasabihin sa iyo kung ano talaga yung nakikita niya. At kapag galit siya, galit talaga siya. Pero hindi siya yung tipo ng tao na yung sa isipan na balang araw, ganyan, walang yakay. Sa kalooban ba yung mga ganon, mga boss? Hindi siya ganon. Siya yung tipo ng sasabihin, tapos, yun lang, masabi lang. Pero hindi siya galit, yung ganon. Sabi po dito, yayaman po ito. Bagamat wala kang swerte sa buhay pag-ibig, pero pagdating sa usapin ng tagumpay, magiging matagumpay po kayo. Lalo na kung kayo'y magninegosyo, Ma'am Maria Jacqueline. Kasi ang pangalan ninyo ay pang boss, pang ano yan, may-ari ng kumpanya. Yan, yung pangalan po ninyo. Yayaman po ito at magiging matagumpay. Kasi minsan, pero pag nabanggit na sipag at syaga, hindi ko lang ma-diretsa. Pero, syempre, wala akong karapatang magsabi ng ganun. Basta, ang tao masipag at matyaga, yayaman po yan. Kahit nasa suma ng pangalan nyo po yan, na parang marami kang pagsubok na pagdadaanan, mga bossy. Yan. Ako po, may pag-uugali rin ako pag sinabing ganun. Lalo kung sinisipagan. Magiging matagumpay ka rin. Yun. Basta, walang taong di magiging matagumpay kung ikaw ay masipag, matyaga, hindi nakakalimot magdasal, at sabayan ng pampaswerte, mga bossing. Ayun po, yayamat magiging matagumpay po ito. Good luck po sa inyo po, ma'am. Kung wala ka swerte sa buhay pag-ibig at magkakaroon ka ng pasaway na anak, pero pagdating sa usapin ng kabuhayan, tagumpay sa buhay, trabaho, hindi ka mawawalan dahil ikaw yung tipo ng madiskarte, masipag at matalino. Yan. Ito naman po ay si good morning po, ma'am. Parid naman po ang asawa ko. Ang pangalan ay Marivic Malinaw Martinez. Ito naman, ang pangalan ng mister niya ay Carlo Gringo Labing Martinez. Kamusta po ang relasyon po ninyo, Ma'am Marivic at saka Sir Carlo? Yan, Carlo Gringo. Kasi ang mga pangalan po ninyo ay walang swerte sa buhay pag-ibig. Ingat po kayo dahil maaaring magkaroon ng tsansa ng parehas mainit ang ulo, nag-away, naghamon ng hiwalayan. Maaaring magkaroon ng tsansa ng hiwalayan. Dahil sa mga pangalan po ninyo ay maaaring parehas kayong may palo, parehas kayong may sariling diskarte. Kayo yung tipo ng hindi papasaklaw, hindi papahawak sa liig. Kayo yung tipong kung ganun. May sariling diskarte si Ma'am Marivic. Ayaw niya rin ito na sinisita. Kaya lang, ang kagandahan lang sa inyo pong dalawang kombinasyon. Kayo yung tipo ng, kahit sabihin apoy sa apoy, kayo naman yung tipo na walang kwentang magalit. Kapag nagalit, maya-maya wala na. Kaya lang, may pagkamataas ang pride. Kaya lang po, sabi po dito, basta magpasensyahan po kayo, magiging matagumpay naman po kayo, basta sipag at tiyaga, dahil sa ipilidong Martinez. Sabi po dito, marami kayong mga pagsubok, magtambalang kayo ng inyong karelasyon, tapos maging positibo sa buhay, huwag pa irali ng init ng ulo, at magiging matagumpay naman po. Sabi po dito, mag-iingat po kayo dahil maaaring magkaroon ka ng pasaway na anak. Mahaba rin po ang buhay po ninyo, Ma'am Marivic at Sir Carlo. Yan. Basta mag-ingat lang kayo yung halimbawa yung nagda-drive tapos pares mag-aaway, mag-iingat po kayo sa mga ganong sitwasyon ha. Huwag po kayong mag-aaway kapag or kung alam nyo, Ma'am Marivic, na mainit ang ulo ng asawa ninyo, huwag nyo na sabayan. Kayo na po yung magpasensya, Ma'am Marivic, para hindi kayo magkahiwalay. Kasi sa pangalan ninyo, parehas po kayong walang swerte sa buhay pag-ibig at maaaring magkaroon ng bigla ang pag-aaway at may maghahamon ng hiwalayan. Ayan, pero pagdating sa usapin ng pagiging madiskarte, parehas po kayong madiskarte. Ayan. Yung Martinez po kasi marami pa itong mga pagsubok na pagdadaanan. Basta huwag kayong makakalimot magdasal, huwag pa iralin ng init ng ulo, magpasensyahan, magtulungan, magiging matagumpay po kayo. Yan. Ito naman, ang pangalan ay good morning po, Ma'am Apple. Ang pangalan ay Leo Gracia Medina Martes de Castro Medina, Lea Marie de Castro, Leonard Medina, Martin Lay Medina. Have a blessed po. Ayan, madami po ito. Ayan, sige. Ang pangalang Leo Gracia, ito yung tipo ng tao na banat ng banat, tapos sabay sisi. Halimbawa, ay gusto ko to, parang biglang gusto, biglang ayaw.
gusto ko tong sapatos na ito. Tapos nung umuwi, ay parang hindi to maganda. Yung parang nagbago pang isip. Ito naman yung tipong hindi pinag-iisipan, sabak ng sabak. Tapos, pero ito po yung tipo na magiging matagumpay sa buhay. Yan, magiging matagumpay po ito. Bagamat magulo ang isipan. May pagkasiloso po ito. Nako, kapag po ito ay maaaring magkaroon siya ng, halimbawa yung karelasyon niya, sa sobrang selos niya, masaktan niya yung kanyang karelasyon. Yan. Sabi po dito, alisin lang yung ganong pagbago-bago ng isipan. Alisin ang pagiging sobrang siloso. At yan po ay Leo Gracia Medina. Ano po ba yung Gracia? Ipilido? Middle? Middle po ba yun? Or pangalan? Basta kung yung Leo Gracia, yun po yung sinabi ko nga po sa inyo. Magiging matagumpay din po ito sa buhay. Kung magkaduksong yung Leo Gracia, kung yun ang kanyang pangalan, mainitin ang ulo, pabago-bago ng isipan. Pero kung Leo lamang, eto mahina ang loob. Kunyari Leo lang yung pangalan niya. Mahina po yung loob po niyan. Kabarikahan niya sa Leon. Mahina ang loob, ingatan ng kalusugan. Kung Leo lang ha. At ingatan ng kanyang kalusugan. Siya po ay siya yung dadali ng kanyang karelasyon. Pero kung Leo Gracia, yung kanyang ang kanyang pangalan, Leo at saka Gracia, siya yung magdadala ng kanyang pamilya. Yan. Nagiging matagumpay naman ito. Napaganda ng kanyang ipilido. Ang pangalan namang Marites de Castro Medina ay walang swerte tungkol sa usapin ng buhay pag-ibig. Siya ay magdadala ng pamilya, marami siyang pasanin sa buhay. Siya po ay prangkang tao. Siya po ay maaaring magkaroon din ng pasaway na anak. Pero magiging matagumpay po ito sa pangalang Marites de Castro Medina. Magiging matagumpay ito. Hindi to yung tipong mahirap po yung maghihirap habang buhay, hindi. Dahil siya ay madiskarte, masipag, gagawin ang lahat para maging matagumpay si Ma'am Marites. Prangka po ito at ito ay friendly rin siya pero hindi totally close na close. Palakaibigan din siya pero hindi siya totally close na close at masyado rin itong prangkang tao. Yan, ang pangalang Leia Marie. Ito naman, ang pangalang, kagaya rin siya ni Sir Leo. Ang Leia Marie, magulo isipan, gusto, maya-ayaw. Pabago-bago ng isipan. At ito yung tipo rin ng tao na matinding magalit, lalo na sa selos. Matindi siya magselos. Batayan niyo po ito dahil baka ito ay masaktan yung sarili niya kapag po siya ay nagseselos. Yan. Sabi dito, marami pa itong pagsubok na pagdadaanan si Epilidom de Castro. At saka, ito yung tipo ng basta sunggab na sunggab or kaya po, halimbawa, nag-asawa siya. Nag-asawa siya, tapos, biglang, nung kinasal na sila o mag-asawa na, biglang ayaw niya na, parang ganun. Biglang nagbabago yung isipan niya. O, tapos biglang judge mo siya, magkakagusto ulit siya sa iba, yung ganun. Pero siya ay napakasilosa. Pero may ganun siyang pag-uugali. Yan. Tapos yung Mark Leonardo, ang pangalang Mark Leonardo ay matalinong tao. Marami itong pagsubok na pinagdadaanan pero malalampasan. Yayaman po ito. Ito po ay walang swerte sa buhay pag-ibig. Siya yung magdadala ng pamilya at tama naman dahil siya yung lalaki. Siya po yung madiskarte. Gagawin ang lahat para maging matagumpay. Mapagmahal ito sa magulang, mapagmahal ito sa mga kapatid, mapagmahal ito sa kanyang mga anak. Ganon din si Martin Ley Medina. Ang pangalang ito naman ay matalino. Ito yung tipo na hindi ka agad susunggab hanggat hindi pinag-iisipan. May tao kasi nasunggab ka agad at sabay sisi. Ito naman yung tipo na nag-iisip mo ng mabuti bago niya gawin. Parang kabaliktaran naman siya ni Ma'am Leia Marie. Ito naman, kapag ginusto niya, gusto niya talaga. Hindi siya pabago-bago ng isipan. Itong si Sir Martin Ley. Bagamat malakas ang kanyang karisma, mainitin din ang ulo, prangkang tao. Pero pag ito ay nagkagusto, okay lang. Kasi siya talaga yung gagawin niya lahat para maging matagumpay ang kanilang pamilya or ang kanyang buhay. Yayaman din po ito. Si Sir Martin Ley. Yan. Ngayon po, ilan po muna ito. Icha-chap-chap ko, pero lahat yan, iisa-isahin po natin. Icha-chap-chap ko yung mga nabasa ko na mga bossing. Yan, screenshot po natin para ma-forward ko dito kung ano yung mga pangalan. Ayan pa mga bossing, susunod ko mulit na video para chap-chap, para hindi lahat masyadong mahaba. Bye-bye po mga bossing, pa-subscribe naman po mga bossing ko. Huwag nyo rin kalimutan na i-click po yung bell para lagi po kayong updated sa ating pong mga video mga bossing. Pa-watch lang po yung Apple Pagyo 7, Apple Pagyo 5 at Joelyn Pagyo.